Kilalanin mo kung sinong babastusin mo. Prinsesa ka lang. Ako, Diyosa. Huwag mo nang kunin ang loob niya. Ano po bang nangyari sa kanya? Buntis si Banay nung dinala dito. Kinuha ng tatay yung baby niya. Hindi na rin niya nakita yung anak niya. Alam ko na po yung tungkol sa anak niyo. Wala kang alam sa pinagdadaanan ko. Wala kang alam sa buhay ko. Yeah. Sorry, Kosa. Tinawagan ko na lahat ng mga kakilala namin, hindi nila alam kung nasan si Onse. Ang anak ko, iisa lang yan! 2 araw na siyang nawawala! Alam niyo ba sinasaktan ni Papa si Mama? Gulat kayo? Alam niyo ba kung di pinatay ni Mama si Papa? Patay na ako ngayon, Lo. Kasama niyo lang si Papa ng perfect ng tingin niyo, Lo. Lailani is still in a coma. Ibig sabihin nun, wala nang pag-asa. May dahilan ka ba para saktan si Miss Bustamante? Magkaibigan po kami at alam po namin ang buhay namin isa't isa. Hindi ka talaga naniniwala na si Charlene ang gumawa nito. Hindi ito magagawa ng asawa ko. Why? Nakita kasi naman ni Lailani si Charlene na may kasamang lalaki, si Adrian. At sabi niya, wag na wag daw namin sasabihin kahit kanino. Sorry, Kosa. Bigay ng jowa mo. Kaibigan ko. Na-miss ko na nga siya eh. Hindi pa niya ako tinatalaw. Princess, masanay ka na. Unti-unti tayo nakakalimutan. Hindi po ganun si Onse. Sigurado po ako dadalawin ako nun. O ano, nahanap na ba ninyo yung anak ko? Ma'am, punta po kayo sa presinto. Ha? Si Vero po, umuwi na tayo. Pababantayan ko na lang mama mo sa kasambahay. Kakasakit ka niyan. Alam niyo po ba yung sinabi sa akin ni Mama na magkita kami? Bago ko siya hindi makontak. Sabi niya, Lo, Sasabihin ko na yung totoo. Teka, anong totoo? Tungkol saan? Darating ang panahon, maliliwanagan ka rin. Gusto ko nang itama ang mali. Huwag mong kakalimutan. Na mahal na mahal kita, anak. hindi ko po maintindihan yung mga sinasabi niya nung time na yun, Lo. Akala ko, Lo, kung anong tulong lang yung sinasabi niya. Kaya siguro siya sinaksak ng Shirley na yun. Dahil ayaw niya makalaya si Princess. Lo, gusto ko sabihin nung time na yun. Sana hindi na lang tumulong si Mama. Para hindi nangyari sa kanya to. Para magkasama pa rin kaming dalawa. Pero may mga tao po talaga handang tumulong, Lo. Kahit na mapahamak pa sila. Si Mama, si Princess. Pero may mga tao rin handang manakit, Lo. Handang manakit para lang makaligtas sila. Sana yung mga tao gano'n masaktan din sila. Masaktan din sila tulad ng pananakit nila. At sana hindi sila maging ligtas sa batas at justisya. Sana magdusa din sila. Attorney, may balita ka na ba? Ha? Nakinig naman yung prosecutor sa akin, di ba? Dismiss na ba yung kaso ko? I'm sorry, Charlene. Pero nakita ng prosecutor ng probable cause ang kaso. Ano? Anong probable cause? Di ba sinabi mo, walang proof, walang motibo? Yes, pero sabi ng piskal, hindi pa naman dito trial. Hindi kailangan ng kompletong ebidensya para makasuhan ka. Sila ay nakahandang ituloy ang kaso laban sa iyo. Hindi! Wala akong ginawang kasalanan! Charlene, calm down. No. Kailangan
kailangan kong kausapin yung prosecutor, Han. Baka naman nabayaran siya. Baka may mga bagay siyang hindi nakita. I'm sorry, Shirley, pero nagbaba na rin ng RTC ng schedule for transfer mo sa City Jail habang hinihintay ang arraignment. Kailan, attorney? Bukas. Ang sabi mo sa akin, walang makikitang probable cause. Bakit nagkakaganito? Wala naman akong ginawa. Charlene, relax. I need a new lawyer. Charlene. No. I need a new lawyer na siguradong sa pinagsasabi niya. Charlene, ano ba? Pinagtrabahuan na ni attorney yung kaso mo. And yet, mapupunta pa rin ako sa city jail? Ate, tama na. Nagiging emotional ka lang. No! Kailangan ko ng bagong lawyer. Yung kaya kong ipaglaban. Saka naman maghahanap ng bagong abogado. Sino kukunin mo? Lawyer, yes. Big time, no. Ikaw, kamusta ka na? Han, baka si Adrian. I can trust him. Nakita kasi namin ni Leilani si Charlene na may kasamang lalaki, si Adrian. Yung cabin crew na naging lawyer. Oo, siya nga. Tapos nung kinausap ni Leilani si Charlene para sabihin na nakita namin siya with Adrian, nagalit siya. At sabi niya wag na wag daw namin sasabihin kahit kanino. Talagang may nahanap kang kapalit, no? Kaibigan ko siya. And I heard he's one of the best criminal lawyers in the Philippines. Baka naman matulungan niya ako. Yun ba talaga? O dahil close kayo? Ano pa? Magkaibigan lang kami. Magkaibigan? Kaya ba sinabihan mo si Leilani na huwag ipagsabi na nakita kayo magkasama ng Adrian? Oh, ano bang pinagsasabi mo? Kasi nga, ayaw malaman ng kahit na sino na nakikipagkita ka doon sa Adrian na yun. Baka naman yun din ang rason mo kung bakit mo nagawa to kay Leilani. How dare you pag-isipan mo ako ng ganyan? How dare you na even think na gagawin ko yan sa'yo? No, how dare you na paglihiman ako? Pero sige, buhay mo naman to, Charlene. Kunin mo kung sinong gusto mo, bahala ka na. Raymond! Raymond, sandali! Raymond! Mag-usap tayo! Ang dumi-dumi ng isip niya. Kaya baka nagsiselos. Ito na ba talaga yung desisyon mo? May kailangan kong isipin ang sarili ko. Ang kaso ko. Naiintindihan ko, ate. O sige, ako nang bahala. Tatawagan ko si Kuya Raymond pag malamig na ulo niya. Kausapin mo siya. Ma'am, natagpuan po namin ang gamit ng anak nyo sa may tabing ilog. Ipapa-identify ko po sa inyo kung talagang gamit po ito ng anak nyo. Nasaan ang katawan? Ma'am, ang teorya po namin, inagos po siya papuntang dagat. Dahil po sa lakas ng agos ng ilog nung nakarang araw. Ngayon ma'am, yung mga dugo na yan, ipapa-DNA match po namin sa inyo para malaman po namin kung ang dugo na yan ay sa anak nyo. Hindi patay ang anak ko! Buhay si Onse! Hindi patay ang anak ko! Hindi na pwede mamatay! Pasensya na po ma'am, ititigil na po namin ang operation ma'am. Hindi! Hanapin niyo ang anak ko! Hanapin niyo! Hanapin niyo! Hindi pwede! Buhay! Buhay ang anak ko! Onse! 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 Buhay ang anak ko! Hanapin niyo siya! Hanapin! Pasensya na po kayo ma'am ha. Masyado na pong delikado sa ilog.